Hello guys! Welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel, Don't Be Said It. For today's video guys, pag-usapan natin paano natin maiwasan yung Facebook violation this year 2025 at this incoming new update sa monetization, sa content monetization, ano nga ba yung mga usual na encounter natin na restriction or even violation. So ito yung new policy changes na dapat natin malaman. Sabi dito, stay ahead of the game. So Meta's with new content moderation overhaul, creators must adapt to avoid account blocks, reduce reach, ayan, or bumababa yung visibility. Ito yung madalas natin na re-receive na questions. Ako din, na-experience ko to, bakit nga ba tayo nagkaroon ng disabled account or restricted account? Last June, no? June 19, up until now is wala pa rin tayong Facebook, no? Suspended pa din. And eto guys, yung masashare ko sa inyo para talaga maiwasan nyo yung mga possibility na magkaroon kayo ng ganitong katagal na suspension. Here's the 5 essential tips, no? Ito yung guide, enrich with official policy, updated and real-world context, no jargon, just actionable advice. So, diretso na kagad tayo guys dito sa i-share ko na tip paano nga ba tayo makakaiwas sa mga possible or restrictions or violation. Sabi dito, number 1 is stay informed on new enforcement focus. So, alam nyo naman, si Meta is pinaprioritize talaga niya yung mga high severely violation. Like, ayan, ito pinaprioritize niya na ma-detect. Okay? So, I don't know kung kayo din is naka-experience na nito sa mga previous video nyo, no? Ito yung may mga content na merong violence. Ayan. Child exploitation. Ayan. Scams. Terrorism. Ayan. Unlike in the past when harmless content was often misflagged. So, ngayon po mas pinaigting na ni Facebook yung pagbabantay sa mga ganitong content. Actually, isa na nga din dito sa mga creator na naka-experience nito, yung mga sikat talaga na hindi nila akalain na magkakaroon silang violation. At ang dami nagme-message sa regarding dito na hold or naging not payable yung kanilang mga payout dahil nga sa mga ganitong content. Merong mga tinatawag na explicit content, civic issue, marami. Actually, talagang kailangan natin basahin yung community standard policy, no? Para maiwasan natin. I-review natin yung updated community standard and look for a high severely content section. So, ito yung mga content na hindi talaga approve sa monetization. At the same time, pwede ma-flag or pwede magkaroon tayo ng severely na suspension ng ating monetization or ng ating mismong page or profile account. So, avoid any content that could be misconstrued as hate speech, ayan, misinformation, or illicit behavior. So, yung mga ganito guys na topic, so iwasan natin mag-upload ng mga ganito. And again, sabi ko nga, focus tayo muna sa mga content na magkakaroon ng value sa viewers. Yung content na pwede silang matuto, pwede silang magkaroon ng kasanayan, or ito yung mga content na informative, inspirational, di ba? Yung mga educational, at marami pang iba. Motivational, actually, ang dami ko nakikitang ganyan na pumapasa naman yan sa monetization. So, ako nga guys, nagkaroon tayo ng cyber security violation, kaya nagkaroon tayo ng suspension. I don't know kung saang video ko yun na-upload. Possible, chinecheck ko baka sa captions or sa, sa thumbnail or sa mga links na pinopost ko sa Facebook. No? Like for example, dito sa YouTube. Actually, na-use ko kasi masyado yung features ni Facebook na yun na pwede nga tayo guys mag-share ng links, no? And sa mga groups, siguro na overuse ko yung pag-share ko ng mga posted YouTube link. Meron kasi akong binuo na groups sa Facebook kung saan everyday once na nag-upload ako,
share ko dun yung link ng YouTube para mapanood ka agad nila. Siguro, na-detect ka agad ni Facebook dahil alam niyo naman si Facebook ayaw niya talaga na paalisin yung viewers niya or yung mga followers natin sa Facebook. Kung gusto niya talaga mag-stay sila doon 24/7 sa Facebook. Ayaw niya nang paalisin or papuntahin sa any social media platform like TikTok or YouTube. So, yun yung isa. Siguro na iingatan ko na kung if ever mabalik sa akin yung account by July 19, magwa 1 month na yun. So, hoping ako na mabalik. So sana bumalik. Sayang kasi. Number 2, eto, shift to community notes for mistake correction. Actually, nakakapag-post tayo ng mga may violation or restriction. So, pwede naman natin yan, guys. Pwede tayo mag-engage sa audience natin or i-clarify natin yung mga mali na post natin before para maiwasan natin yung multiple reports na pwedeng magkaroon ng flags, 'di ba? Or further flags. So sabi dito, Meta ended third party checking leaning on user submitted community notes instead. Actually, si Facebook inalis na niya itong third party checker, no, na nagre-review ng mga content ng ina-upload ng mga creators. And nagkakaroon niya yung guys ng ng parang mali yung review. So instead na ganyan, ito na lang yung yung nilagay ni Facebook, yung community note instead. So kapag po mga negative yung nanonote sa ating mga content, possible talaga magkaroon tayo ng mas mababang reach or mas mababang visibility. And if your content receive community note, use it as feedback and edit and provide context. Pwede nga natin yan guys i-edit or pwede nga natin yan guys mag-explain na lang tayo, no? Para at least, 'di ba? If ever merong mga dapat pang i-improve, no? Hindi na natin gagawin or isasama sa mga future videos natin. So, again, Meta Transparency, basahin niyo 'yan. About Facebook, no? Ito. Check lang natin. So, more speech and fewer mistake. So, yan. Ito yung updated video ni Mark Zuckerberg. Ito yung takeaway dito. Sabi dito, starting in the US, we are ending our third-party fact checker program and moving to a community notes model. Ayan. We allow more speech by lifting restriction on some topics that are part of mainstream discourse and focusing on enforcement on illegal and high severely violation. Yung mga nire-report natin ng mga content guys, 'di ba minsan for us, no, dapat talaga ma-remove yung video na yon. Pero si Facebook, instead na i-remove yan, nagkakaroon na lang na parang community note na lang. Inino-note na lang nila yan. And then, si Facebook ngayon is nakapokus na sila sa totally illegal and high severely violation. Na talagang, nire-remove yung video or sinususpend yung page or yung account. Sabi dito, we will take more personalized approach to political content, lalong-lalo na kung ang ating content is more on political, so that people who want to see more of it in their feed can. Ayan. Diba? So, ayan. Alam naman natin, maraming update talaga, no, si Facebook ngayon. And, so, ito yung magiging guide talaga natin, na para hindi naman tayo sumakit yung ulo sa sobrang daming mga violation na pwede nating ma-receive. So, I suggest, basahin na lang natin. Ito yung Meta Transparency na pwede natin mag-guide. Actually, marami to, no? Community standard outline ito, no? Kung saan, ito yung mga topic na nakapokus si Facebook sa authenticity, safety, privacy, dignity. So, ito yung mga example ng mga community standard violation na pwede tayong maging aware dapat. Okay? Yung mga content na not allowed. Ayan, ito yun. Dami guys, oh. Coordinating, ayan, dami ito. Ayan. Mula dito, sa dulo. Ayan. Yung coordinating harm and promoting crime, dangerous organization and individuals, fraud, scam, deceptive practices, restricted goods and services, violence and incitement, 'di ba? Adult sexual exploitation, bullying and harassment,
child sexual exploitation, abuse, and nudity. Alam nyo, merong mga video, no, na kasama natin yung mga minor sa video. And make it sure wala dapat umiiyak. So, iwasan nyo yung umiiyak sa video or wala silang saplot, no, yung mga nagsiswimming. So, possible yan na detect kasi ng AI. Kaya yung iba nagkakaroon sila guys ng automatic violation na ang kanilang nare-receive usually tawag dito, sexual explicit. Ayan. Tapos yung ano pa ba yung nudity. Yan. Pero wala naman silang pinoportray na ganun sa video. Kumbaga, mayroon lang nagsiswimming, no? May bata nakasama or 'di ba? So possible 'yan yung mga nare-receive. Ito pa, ayan, hateful conduct, violence and graphic content, account integrity, authenticity, representation, cybersecurity. So andito pala, yung aking na-receive na violation kaya nagkaroon ako ng suspension. Sabi dito, we recognize your safety. To our user include security and personal information, accounts provide, and other meta entities they may manage, as well as product and services more broadly, attempts to gather sensitive information. So, ito yung under ng cybersecurity. Grabe pala, ang dami. So, kung babasahin natin to, medyo tatagal tayo, no? Pero ito, phishing, ayan, social engineering, malware, ayan. Encouraging or deceiving user to download or run files, apps, ayan, malware, spyware, grayware, creating, sharing, hosting malicious software, treating, admitting to enabling hacking, ayan. So, I don't know, wala naman akong pinusang ganitong related na content, pero na-plug ako na meron akong ganyan, cybersecurity. So, anyway, no, pag-uusapan natin siguro yan sa masusunod once na bumalik na yung account ko. So, number 3, double check your content from hate speech or misinfo. So, sabi dito, the new moderation allows some statement previously banned, like derogatory remark targeting LGBTQ+, gender, or immigration. Alam niyo naman guys, no? Lalong-lalo na kung maglalagay tayo ng mga titles sa ating mga posted content, iwasan natin mag-categorize or mag-mark, no, ng mga ganito. Ayan. LGBTQ or gender or immigration. So, compensated by automated system only acting on very clear violation. So, moderation allow, ayan, previously ban. Ayan, no? Ayan, binaban automatic guys, no? Pag ito yung mga topic na madalas nating nakapokus tayo sa ganito, possible makaka-receive talaga tayo ng violation. Lalo na kung negative topic yung pinag-uusapan. 'Di ba? So, anong kailangan natin gawin? Steer clear of sensitive topic unless you're fully informed and balanced. 'Di ba? So, iwasan natin mga ganitong topic, no, na mas makakasama sa mas nakakarami. So, avoid casual offensive language. Ayan. Casual offensive language. Yung meron silang mga term na mga other Filipino languages, no, na talagang nung sinama nila sa title, automatic plug kaagad yung kanilang video na nagkaroon kaagad silang community standard. Automatic demonetize yung account sa isang word lang na yon. Actually, ayoko sabihin din dito. Pero iwas na lang tayo sa mga ganun, na mga negative remark sa isang tao. Okay? So, number 4, beware of engagement spam, low quality content. So, alam nyo naman na priority or pinupush ni Facebook yung mga originality or yung mga high quality engaging content. Meta is cracking down on spammy posts. Ano nga ba ito, no? Like yung image text mismatch. Like for example, meron kang pinost na isang picture ng pet. Tapos yung caption mo is related sa kotse. So, mismatch yung dating. So, ang
ang tag kaagad niya ni Facebook is spammy. Yung may mahaba kang captions na unrelated dun sa video or sa picture. Yung marami kang hashtag. Yan. So, natatag na din yan as spammy. Ito, misleading hashtags. Ito, bago lang yan guys ha. Repetitive hook tactic, no? Both algorithm reach and monetization eligibility. So, ayan, Meta. Ito, basahin natin, ano? Meta is trying to clean up Facebook spam. Ayan. So, in-announce nga ni Facebook, no? Ito yung isang example na check nyo. Ayan na. Car are amazing. Pero yung kanyang picture dito is food. So, unrelated. Tapos, ito naman is FET. Tapos, top 10 airplanes naman. So, nagiging spammy yung ganyan, guys. So, be very careful sa pag-post ng ganyan. Para lang magkaroon kayo ng engagement. So, meron siyang 21,000 likes. Ito naman is 9,000 comments. So, ingat tayo sa mga ganyan. Okay? So, meron pang isa. Ito. Dog lover siya. I personally haven't tried it but I just signed up for a session. Next week, I come back and share my thought. Let's know which comment aren't useful. So, dito, meron na nga tayo na parang nire-reduce yung mga ganitong unrelated comment. Ito, pag clinic nyo yung arrow daw na yan. Okay? So, para ma-eliminate din yung mga spammy comment. Ayan. Okay. So, marami pa yan guys eh. Actually, ang dami ngayong update ni Facebook. So, dapat maging aware lang tayo kahit papano. Ano yung dapat natin gawin? Always align visual caption. Kung ano yung ating video, dapat related yung title, related yung captions, or related yung hashtag, related yung comments. 'Di ba? So, use relevant hashtag only. So, I suggest yung mga hashtag ginagamit natin, make it 3 or 5 lang. Unlike before, pwede, di ba, kahit marami. Avoid clickbait headlines. Ayan. Yung mga clickbait, no, para lang i-click talaga yung video, no, maglalagay tayo ng mga promising na title. Di ba? Ayan, tag a friend if you, something like that, no, yung mga style na ganyan. So, sobrang higpit ngayon ni Facebook, unlike before. Yung iba nga, 'di ba, so halos hindi na sila naglalagay ng title eh. 'Di ba? Maikli lang para hindi na ma-detect na spam yung kanilang video or low quality. So, ingat-ingat tayo, ingat-ingat. And number 5, take advantage natin yung new training for creators. So, Meta has launched creator education. So, kung familiar kayo dito, a policy cleanup to help avoid accidental violation. So, alam niyo naman, kahit naman si Facebook is nagkakamali pa rin yan sa pagpato ng violation sa atin. And ano yung mga dapat natin gawin? Complete Meta official training modules on creator hubs. Makikita niyo sa inyong professional dashboard. So, para yung program kung saan mas okay na i-check natin yan para aware tayo. Okay? Use resources listed under. Ayan. Makikita nyo yan dyan sa helping creator avoid mistakes for a real case study and preventative steps. Ayan. So, andyan lang naman yan sa professional dashboard. I-check nyo. So, in summary, sa pinag-uusapan natin ngayon guys, no, what creators need to do? Ayan, kailangan natin guys i-review and follow Meta Community Standard. Focus on high severely violation. Okay? So, wag tayo mag-post ng misinformative, hateful content, and targeting protective groups. Alam niyo na yun, nasabi ko kanina yung mga protective groups, religious, LGBTQ+, yung mga may mga conditions, be very careful. Alam nyo ba, before, di ba, uso yung mga mukbang, but ngayon, na-lessen na yung mga ganyang content. Kasi nga, meron palang isang behavior na affected dahil sa mukbang. Parang ganon. Okay? So, edit content, plug via community note. So, ignore early warning or user feedback alert. So, ayan.
Alam naman natin, may mga nare-receive tayo ng mga notes, no? So, ignore na lang natin yung mga, early warning or user feedback alerts. So, i-check nyo palagi yung inyong yung setting ng inyong alerts. Alam ko, meron naman yan dyan sa may support inbox. So, i-check nyo palagi yan dyan. Okay? Create high-quality, relevant posts with proper hashtag and caption. So, si Facebook, ayaw na niya ng mas maraming nilalagay tayo na captions. Mahaba. Tapos, irrelevant. And ayaw na din niya ng maraming hashtag. Recycle clickbait, spam, or misleading visuals. So, ayun. So, ingat-ingat tayo sa pag-edit ng thumbnail. No? Huwag naman masyadong OA. Ayan. Use Meta Creator Training Policy. Yung mga sinishare ni Facebook para din naman sa atin yon. Assume the old moderation system or fact-checking still apply. So, again, yung fact-checking naman, alam naman natin ang most na gumagawa niyan is AI. So, meron pa rin yung mga flaws, meron pa rin mistake yan. Kaya, ganun pa man, no, if ever may ma-receive kayo ng mga violation, restriction, i-appeal nyo agad sa support kung kayo ay naka-Meta verified badge. So, for now, hanggang dito muna tayo. So, ingatan nyo po yung mga account nyo dahil ako po until now, no, June 19, hanggang ngayon, wala pa rin akong Facebook dahil nga po sa cybersecurity na na-receive ko. And isa nga yan dito sa pinag-uusapan natin, no, na how to avoid Facebook violation para hindi tayo masuspend or hindi tayo ma-demonetize. Kung meron ako na share na maaring matutunan nyo or maaring makaiwas kayo, please subscribe, like, follow, and share na din, no? And click the notification bell para sa next video natin, manonotify kayo kaagad. See you again. Bye-bye.